Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Supernova Sport Oza, shoutout po sa iyo Idol Harold pati kay Nanay Lolita at Tatay Arnold Lopez at sa Lopez Brothers ng Orani Bataan, shoutout po sa iyo Idol Boss Buck Garage, shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yaubet ng Rojas City Capiz, at shoutout po sa iyo Idol Randall Sibo at sa asawa mo Lods. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sa kagalang-galang na Marshall Halls, nakatayo ang monghe kasama si Gandewo at ang isa pang elder. Sinabi ng elder na humigit kumulang 100 mga master ang nakuha ng Heavenly Oracle at nakumbinsi na pumanig sa kanila. Ayon naman sa monghe na kung sigurado ba ito dito, sinang-ayon na naman ito ng elder. Ayon pa dito na kumikilos ang mga ito para maiwasan ang permanenteng pagkawala ng posisyon o iba pang posibleng pinakamasamang sitwasyon para sa High Lord. Ngunit wala pa rin sa kalahati ng mga boto ang kanilang binubuo. Ayon naman kay Gandewo na ganon pa man ay huwag nila ibaba ang depensa nila. Alam naman nila na malaki pera ng impluensya ng Heavenly Oracle. Tinanong naman ng monghe kung ilan naman ang nakuha ni Master Honjin. Ayon naman kay Gandewo na bago ang paglilitis, nakipagpulong si Master Honjin sa 8 dakilang master, maliban sa pinuno ng Heavenly Demon Slayer, at nakamit ang maliit na tagumpay. Tinanong naman ng monghe kung anong maliit na tagumpay iyon. Ayon naman kay Gandewo na tila ang 2 o 3 sa 8 dakilang masters ay hindi sumasang-ayon sa pagkaalis ng High Lord sa kanyang posisyon. Sinabi naman ng elder ng Sorem na 2 o 3 lang naman ito kaya hindi nila kailangan mabahala. Ayon naman kay Gandewo na ang problema ay, maraming mga elders ng minor sect ay sumasalungat din sa pagpapatalsik sa High Lord. Tinanong naman ng elder ng Sorem na kung ano naman ang problema doon. Wala naman ang mga ito nakapangyarihan na magdesisyon sa usapin na ito. Ayon naman kay Gandewo na sa kasamaang palad, ito ngayon ay nakakaapekto sa memorial service. Nagtaka naman ang monghe nang marinig ito. Sinabi ni Gandewo na maraming tao mula sa buong bansa ang nandito para sa memorial service. Ngunit sa halip na makibahagi sa seremonya, sila ay nakikiisa sa mga mandirigma ng mga minor sects. Lahat sila ay tumututol para sa pagpapatalsik sa High Lord. Sa ngayon ay nagtipon-tipon ng mga ito at napakarami nila na halos ang buong lugar ng Merm Alliance ay mapuno na. Sinabi naman ng monghe na ganun pala ang nangyayari ngayon. Pinagpapawisan naman na sinabi ng elder ng Sorem na bakit hindi ang mga taong ito na naniniwala sa kanila na ang High Lord ang may pananagutan sa mga pinsalang naidulot noong pagsalakay ng mga mananakop. Sinabi naman ni Gandewo na maraming tao ang nagtipon, ngunit karamihan ay walang kapangyarihan. Sa tingin niya na hindi na sila mapipigilan ng mga ito sa pagpapatalsik sa High Lord. Ayon naman sa monghe na kung naniniwala ba si Gandewo na sapat na iyon, tama ka na walang kayang pumihil sa kanila na tanggalin ang High Lord sa pwesto. Gayunpaman, gaya ng nakikita ng mga ito sa mga ilaw sa labas, ang simpleng pagpapatalsik sa High Lord ay hindi sapat. Alam nyo ba kung ano ang tawag nila sa isang taong mahilig magpantasya sa mga hindi makatotohanang posibilidad? Ayon naman kay Gandewo na kung ito ba ay isang walang pag-asa na nangangarap, sinang-ayon na naman ito ng monghe. Ayon pa dito na ang pinakamapanganib na bagay sa mundong ito ay isang maling akala na pangarap, lalo na kung ito ay ganap na hindi maabot. Napatahimik na lang ang elder ng Sorem at si Gandewo sa mga sinabi ng monghe. Ayon pa sa monghe na sigurado siyang alam ng mga ito na nakikipagkita siya sa mga promising students mula sa higher institute. Pero alam nyo din ba na nakikipagkita din ako sa mga estudyante mula sa 5 noble houses? Sinabi naman ng elder ng Sorem na hindi nila alam yon. Ayon naman sa monghe na nagkaroon ng pagkakataon na nagkamali akong naniwala na may kahulugan ang pagdadala ng mga magagandang talento mula sa 5 noble houses. Ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang isip ko pagkatapos makipagkita sa isang tao. Tinanong ni Gandewo na kung ang tinutukoy ba ng monghe ay ang High Lord na si Jegel. Sinang-ayon na naman ito ng monghe. Ang una niyang impresyon dito ay okay naman ang magkaharap sila. Sinabi ng monghe sa batang Jegel na marami na siyang narinig patungkol dito na nanggaling sa Heavenly Oracle. Ngunit ang makita ito ng personal ay mas lalo pa siyang na-curious dito.
ano ang masasabi mo sa isang laro ng Go? Nagulat naman ang batang Jegel sa tanong ng monghe, at nakangiti nitong sinabi na isang karangalan ito. Sa isip-isip ng monghe na ito ay isang kasiya siyang sandali sa pakikipaglaro sa batang Jegel. Siya ay maingat sa una, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging matapang ang mga galaw nito sa laro. First time namin makipaglaro sa isa't isa, pero binasa niya ang mga galaw ko at nag-react ng naaayon. Nakangiti na sinabi ng monghe na ngayon ay alam na niya kung ano ang rason kung bakit nagustuhan ng Heavenly Oracle ito. Maaari na itong maging pambansang kampiyon sa ganitong galing sa paglalaro ng Go. Kung gugustuhan nito ay handa siyang maging guro nito hanggang sa paglaki nito. Kaya paano mo gustong maging isang pambansang kampiyon? Nagulat naman si Batang Jegel dito, at nakangiti nitong sinabi na pinahahalagahan ko ang alok ng monghe ngunit, sa tingin ko mas bagay akong maging isang tulad nitong sulok na piraso sa halip. Sa isip-isip ng monghe na ang ideya ng High Lord kung ano ang ibig sabihin ng pamamahala, ito ay isang hakbang na naayon sa kanyang paniniwala na ang isang pinuno ay dapat yumuko at maglingkod sa mga tao, pero na misunderstood ko ang ibig niyang sabihin nitong gusto niyang maging piraso na nasa sulok, kaya nga hindi ako tutol sa appointment niya bilang High Lord, ngunit sa sandaling ito ay naging High Lord. Nilinlang nito ang kanyang sarili sa paniniwalang siya ang tanging pinakadakilang lingkod ng Merem. Sigurado ako na naramdaman din ninyong lahat ito sa paglilitis na ginanap ngayon. Sa isip-isip ni Gandewo na totoo na si High Lord Jegel ay isang taong mas gugustuhin pang mamatay kaysa talikuran ng kanyang mga mithiin. Sinabi ng monghe na ang lalaking iyon ng High Lord ay isang taong hindi na babalik sa katinoan at hindi na aatras kahit ano pa ang mangyari. Kaya naman wala siyang choice kundi maging bayani ng mas maliliit na sekta. Ang High Lord na iyon ay tunay na naniniwala at kumikilos ayon sa mga paniniwalang iyon. Sinabi naman ng elder ng Sorem na kaya, sinasabi ng monghe na ang isang solong tao na nakikita ang kanyang sarili bilang isang lingkod ay kasing delikado ng libo-libo. Ayon naman sa monghe na hindi, tiyak na hindi libo ito. Napangiti naman si Gandewo at ang elder nang marinig ito at sa isip-isip nila na syempre, paanong ang isang tao ay nagkakahalaga ng libo, ngunit napatigil ang dalawa sa pagngiti, nang sabihin ng monghe na hindi ito katumbas ng libo kundi masasabi niyang na ang taong iyon ay katumbas ng milyon na tao. Kung sa kanilang sarili lamang, maaaring sila ay mahina, ngunit kung sila ay magsasama-sama, maaari pa nilang ibagsak kahit na ang emperador. Ayon naman sa elder ng Sorem na paano naman iyon, sinabi naman ni Gandewo na hindi naman siguro posibleng magdulot ng ganoong banta, wala ang mga ito na kapangyarihan at babagsak sa harap ng lakas ng alyansa ng Merem. Sinabi naman ng monghe na hindi iyon ang kaso. Kung wala ang High Lord, ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na magprotesta ng ganito, o ang ilang baguhan na kabataan tulad ni Yuseong Dan ay matapang na tumugon sa aking panukala sa paraang ginawa nito, sa pamamagitan lamang ng pag-iral ng walang pag-asa na nangangarap na si Jong Jegel, ay lumikha ng maraming iba pang mga nangangarap ng gising. Maaring may hawak silang mga parol ngayon, ngunit habang buhay ang High Lord, ang mga taong iyon ay mag-aalsa sa huli, tulad ng kung paano napunta sa kapangyarihan ng Hongwu Emperor. Sa isip-isip ni Gandewo na si Hongwu Emperor, isang magsasaka na namuno sa isang revolusyon kasama ang kanyang mga kapwa nayon at kalaunan ay naging isang emperador, isang revolusyon na nagsimula sa pinakababa. Kinukumpara ng monghe ang High Lord sa emperador na iyon. Sinabi ng monghe na pinag-isipan ko ito ng napakatagal na panahon, at sa wakas nakarating ako sa isang conclusion, hanggang sa napalingon ang monghe sa isang bagay, at ang bagay na ito ay ang board ng larong Go. Sinabi ng monghe na ang Merem Alliance ay hindi na kailangan ng High Lord. Sa kabilang banda naman, maririnig ang malalakas na kalabog sa mga kulungan, patuloy ang malalakas na pagkalabog ng mga pinto, hanggang sa ang isang pinto ay tuluyan ng nawasak, at ang gumawa pala noon ay ang grupo nila Soso kasama si Master Honjin at Chancellor Bongnam. Tinanong ni Soso kung nasaan na sila ngayon, ayon naman kay Chancellor Bongnam na nasa isang kulungan sila sa ilalim ng lupa, ang labas ng labyrinth ay bahagi nito, ngunit ito ay pangunahing nagsisilbing bakod ng lugar na ito. Ang punto ng labyrinth ay ibalik ang lahat sa lugar na ito, hindi alintana kung sila ay tumakas o aksidenteng napadpad dito. Ayon naman kay Soso na kung ganoon ay si Ryohecho at ang Shadowless Prowler ay nandirito din, pero bakit may ganitong lugar sa ilalim ng Merem Alliance?
Isang labyrinth na natatakpan ng mga talisman, itong kulungan sa ilalim ng lupa. Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na ang orihinal na alyansa ng Murem ay nilikha para sa pampublikong seguridad at pag-iwas sa krimen. Kailangan nila ng isang lugar upang panatilihing kontrolado ang mga malupit na kriminal. Hanggang ngayon, ang lugar na ito ay nakalaan lamang para sa mga pinakamapanganib na kriminal, at patungkol naman doon, mukhang walang sino man ang nandirito ngayon, walang bantay, o mas maigi na sabihin ng mga bilanggo, hanggang sa may napansin si Chancellor Bongnam na pinagtaka niya, napagtanto niya ang isang bagay, hanggang sa tinawag ni Master Honjin si Chancellor Bongnam at sinabihan niya ito na tumingin sa taas, hanggang sa makita na rin ni Soso at Chancellor Bongnam kung ano ang nasa itaas, kaya nabahala na lang din ang mga ito, dahil makikita natin ang mga bilanggo na nasa taas at nakapalibot sa kanila. Sinabi ni Chancellor Bongnam na mukhang nakahanap sila ng mga bilanggo. Ayon naman kay Master Honjin na ang lahat ng mga ito ay kilalang kilala ng mga kaaway ng Murem. Nakikita ko ang iilan na nakalaban ko noong bata pa ako. Samantalang habang nagagalit ay sinabi ng isang bilanggo na sa wakas ay nagkita ulit sila ni Master Honjin. Ayon naman sa isa na buti na lang ay nandirito din ang Heavenly Oracle para makapaghig-antay na siya. Nagagalit naman na sinabi ng isa pa na nagtagal siya ng maraming taon dito sa bilangguan na ito dahil sa bastardong Heavenly Oracle. Nadidismaya na lang na sinabi ni Soso na mukhang ang mga bilanggo na ito ay sobra-sobra ang galit kay Master Honjin at Chancellor Bongnam. Napatahimik na lang ang dalawa sa sinabi ni Soso. Tinanong naman ni Master Honjin na kung sino ang nagpataka sa mga ito. Habang naglalakad naman palapit ay sinabi nito na siya ang nagpataka sa mga bilanggo. Makikita natin na ang taong ito pala ay ang Shadowless Prowler. Ayon pa dito na ikaw pa rin ang walang ingat gaya ng dati pagdating sa nakababatang henerasyon. Hindi mo ba minsan naisip na ito ay maaaring maging isang bitag lamang, Heavenly Oracle? Sa kabilang banda sa kinaroroonan ng monghe ay dumating si Honamdo. Ayon dito na ang kumpleto na ang paghahanda para sa pinakaplano nila. Tinanong naman ng monghe kung ano naman ang ginagawa ng 5 halimaw ngayon. Ayon naman kay Honamdo na si Yuseong Dan at Bongde Ala ay papunta na sa pinagbabawal na lugar kung saan nandoon ang Heavenly Oracle at si Master Honjin. At ang Shadow Hand naman ay nakikipaglaban ngayon kay Giho at Demong Gi. Natutuwa naman na sinabi ng monghe na maging ang Heavenly Oracle na nangunguna sa mga ito para sa kapakanan ng kabataan o sa mga bata mismo. Lahat sila ay magkatulad. Sa ngayon ay mukhang totoong nag-iisa lang talaga ngayon ang High Lord Jegal. Sa ngayon ay huwag munang pansinin ang mga batang mandirigma na iyon, para silang mga kuneho na tumatakbong walang patutunguhan na walang malinaw na layunin, sa sandali na mahaylan nila ang mga ito sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Ihuhulog nila ang mga ito doon sa hukay, at kapag nangyari iyon, natural na babalik loob ang mga ito sa kanila at tatanggapin natin ang mga kabataan na iyon na bukas ang kanilang mga kamay. Bigla naman tinawag ng monghe si Doko. Magalang naman na tumugon ito sa monghe. Ayon naman sa monghe na hindi niya makakalimutan ng kontribusyon na ginawa ni Doko ngayong araw. Napao naman si Doko dito, ngunit tinanong niya kung kailangan ba talaga nila gawin ang bagay na ito. Ayon naman sa monghe na naiintindihan niya ang alalahanin ni Doko, gayunpaman ang High Lord ay mapanganib. Nababahala naman na sinabi ni Doko na ngunit sa punto ng pagkakaroon ng ganoong plano, kung itutuloy nila ang planong iyon, maraming mga maliliit na sekta na sumusunod o naglilingkod sa High Lord ang titiwalag na sa kanila. Ang simpleng pagtanggal sa posisyon ng High Lord ay higit na sapat na, sa tingin niya na hindi na ito makakabangon pa kapag nangyari iyon. Subalit sinabi naman ng monghe na mayroong isang parirala sa Netsutra ng Brahma na pinamumugaran ng mga insekto ang puso ng leon. Ang mga vermin na ito ay nagpipiesta sa leon mula sa loob palabas. Mula sa aking pananaw, ang isa ay hindi nakakakuha ng maraming pagkakataon na harapin ang surot na humahantong sa kanila. Pinagpapawisan naman na sinabi ni Doko na ngunit ito ay hindi lamang isang tao ang ating haharapin, ito ay maaaring humantong sa massacre ng maraming tao. Ayon naman sa monghe na ito ang rason kung kaya kailangan nila ng tulong ng Heavenly Demon Slayers. Oras na para gawin ang iyong trabaho, iyon lang ang kailangan sa iyo. Ang pagpapasya ay isang kasanayan na nagbibigay daan sa iyo na gumamit ng karahasan sa tamang oras. Hindi natin hahayaang mahulog ang Murem Alliance sa demonic cult na si John Jegal.
Kung sumasang-ayon ba anya si Doko, hanggang sa tuluyan ng naglakad ang monghe papasok ng gusali, habang si Doko naman ay halos timana ng kidlat ang nararamdaman niya ngayon, nababalisa na lang ito at napapaisip ng husto, napapatanong na lang siya sa sarili kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Samantalang tumatawa na sinabi ng monghe na nag-aalala ako na baka marinig ng iba ang mga pinagsasabi niya, ngunit tila kahit ang Buddha ay gustong protektahan ang Merem Alliance na ito. Sa kabilang banda sa bilangguan, makikita natin na kinaharap ng Shadowless Prowler ang grupo nila Chancellor Bongnam, habang nakakulong ay sumigaw si Ryohei-cho na isang bitag ito, ang Shadowless Prowler ay nakikipagtulungan na talaga sa mga kalaban sa umpisa pa lang, naiinis naman na pinapatahimik si Ryohei-cho ng halimaw na may mahabang dila, nag-aalala naman si Soso nang malaman na nakakulong pala si Ryohei-cho. Agara naman na sumugod na si Master Honjin papunta sa halimaw na mahaba ang dila, subalit agaran din na sumugod ang isa pang kalaban na galit kay Master Honjin. Nabahala naman si Master Honjin sa pagsugod nito, kaya bahagya nito na harang ang atake ng kalaban, subalit sa sobrang lakas ay napatalsik siya. Tumatawa naman na sinabi ng halimaw na mahaba ang dila na mahina lang si Master Honjin kapag wala itong apoy, habang tumatayo naman ay sinabi ni Master Honjin na bumalik sa mga alaala niya ang mga nangyari noon, sabay bunot ng espada, at nakangiti na tinanong ni Master Honjin ang mga ito na kung gumamit nga ba siya ng apoy noon nang hinuli niya ang mga ito. Pinagpapawisan na lang ang dalawang halimaw nang marinig ang tanong ni Master Honjin sa kanila. Samantalang sa kabilang banda, seryoso lang na nagpapakiramdaman ng Shadowless Prowler at si Chancellor Bongnam. Tinanong ni Chancellor Bongnam kung kailan pa kumampi ang Shadowless Prowler sa monghe, ayon naman sa Shadowless Prowler na nagtataka din siya kung kailan pa. Siguro ay sa araw na sinabi sa kanya ni Master Honjin na hinahanap siya ng Heavenly Oracle, o marahil, ito ay ang araw ng pinuntahan siya ng monghe. Siguro ang araw na iyon ay ang mga panahon na nagretiro na siya bilang Shadowless Prowler, ngunit sa tingin niya ay hindi iyon, hindi rin ito yung araw na nagkaroon siya ng peklat sa mukha sa kagagawa ng Heavenly Oracle. Sa tingin niya ay nag-umpisa ito mula noong unang makilala niya ang Heavenly Oracle. Alam na niya sa sarili niya sa mga oras na iyon na siya at ang Heavenly Oracle ay hindi pwedeng magkasundo tulad ng mantika at tubig. Kung tutuusin, paano pa magiging posible ang ganoong bagay kung isa sa alang-alang mo ang pagkakaiba sa ating mga pinagmulan, isang tulad ko, na walang-wala, na makikisama sa isang taong halos nasa kanya na ang lahat mula nang ipanganak, ayon naman kay Chancellor Bongnam na nakikita na niya ngayon na hindi parent pala nawala sa Shadowless Prowler ang ugali na paghahambing nito sa sarili niya sa iba. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, sa kabila ng iyong background, naging isa ka sa 10 Heavenly Masters bago ako, Shadowless Prowler. Iyon ay mas makabuluhan kaysa sa anumang bagay na maaaring nakamit ko sa panahong iyon. Nagagalit naman na sinabi ng Shadowless Prowler na kung ano naman sa titulo na iyon, kahit na mas nauna siyang maging Heavenly Master ay tinatrato parent siya na parang isang aso ng lahat, habang ang Heavenly Oracle ay namumuhay ng komportable. Bigla naman nagpalabas ng malakas na oras si Chancellor Bongnam at sinabi nito na itigil na nila ang pambata na palusot na ito, na bahala naman ng iba pang mga bilanggo sa lakas ng aura na pinapalabas ni Chancellor Bongnam. Kahit na si Soso ay napapahanga na lang sapagkat nagagawa pa rin ni Chancellor Bongnam na magpalabas ng ganitong kalakas na aura kahit na maraming barriers ang nandirito na humaharang sa mga ki. Sinabi ni Chancellor Bongnam na ginawa niya ang lahat ng posible para lamang mabante ang Shadowless Prowler noong araw na siya pa ang High Lord. Ngunit ito ay walang iba kundi ang monghe na ginamit ang iyong nakaraan bilang isang katwiran upang ihinto ang iyong pagbangon. At ngayon nakipagsanib puwersa pa ito sa monghe na iyon, agara naman din kinontrol ng Shadowless Prowler ang kadena. Sinabi nito na pumunta sa kanya ang monghe at nag-alok ng isang bagay na hindi niya matatanggihan, sabay hila ng malalaking kadena, at mabilis na gumalaw ang mga kadena. Sa ngayon ay napapalibutan na ang Shadowless Prowler ng kadena.
Kahit na si Master Honjin ay napapalibutan na din, nabahala naman si Soso sapagkat kahit siya ay di na makagalaw dahil sa mga kadena na nakapalibot sa kanya, sinabi ng Shadowless Prowler na kailangan niya lang patagilan na kaharipan sila Chancellor Bongnam hanggang ang High Lord ay mapatay na, sapagkat pinanggako sa kanya ng monghe na siya ang papalit na Merem High Lord hanggang sa nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa bilangguan, na kahit na ang monghe ay naramdaman din ang pagyanig sa ilalim, kaya napagtanto niyang may nangyayari na sa bilangguan, kaya napapangiti na lang ito sapagkat ito na ang hudyat para gawin ang pinaplano niya, kaya nagpatuloy na ito sa paglalakad kasama si Honamdo, at agara naman na winelcome ito ng High Lord sa pagdating nito, sinabi naman ng monghe na mukhang may mata ang High Lord sa likod nito sapagkat nalaman nito na sila ang dumating, ayon naman sa High Lord na hulaan lang niya na ito na ang oras kung saan ay gugustuhan siyang makita ng monghe. Tinanong din niya kung ang tunog sa baba ng bilangguan ba ay isa sa mga dahilan kung kaya bumisita ang monghe sa kanya. Nagmamang-maanga naman na tinanong ng monghe na kung anong tunog ang tinutukoy ng High Lord, kung ang tinutukoy ba nito ay ang masamang panahon na may malakas na kulog at kidlat. Nakangiti naman na sinabi ng High Lord na sensitibo talaga siya sa mga tunog lalo na noong mga kabataan niya pa. Ayon naman sa monghe na ang mga bagay na iyon ay alam na ng lahat ng tao sa Merem Alliance, sinabi ng High Lord na madali niyang nakikilala ang mga tunog kung mula sa langit at sa lupa, iyon ay hindi mapag-aalinlangan ng mga tunog at vibrations na nagmumula sa ilalim na kinakatayuan nila ngayon, at hindi lang iyon, ito ay nagmumula sa ilalim ng lupa ng ganap na ipinagbabawal na lugar sa ilalim ng pangunahing bulwagan. Inutusan ng monghe si Honamdo na iwan muna silang dalawa ng High Lord at huwag hahayaan na makapasok ang sino man ang walang pahintulot niya. Magalang na sumang-ayon naman si Honamdo sa utos ng monghe, kaya mabilis na naglaho si Honamdo at ang naiwan na lang ay ang monghe at High Lord. Seryoso naman na tinawag ng monghe ang pangalan ng High Lord. Ayon naman sa High Lord na kung ang bagay na nangyayari ba ay kagagawa ng monghe, subalit bigla lang naghanda ang monghe ng pag-atake at tinutok nito ang dali niya sa High Lord. Napansin at nabahala naman ang High Lord nang makita ito, hanggang sa direktang tinamaan ng High Lord na kinabagsak nito. Makikita natin na tuluyan ng inatake ng monghe ang High Lord nang walang pagdadalawang isip.